So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. And today kasama ko naman po ulit si... Ballpoint Man, syempre, no? At tatalakayin po natin itong puting ahas ni Maharlika, no? At si Maharlika mismo na nanggigigil ngayon. Oo, nanggigigil dito kay Jay Ruiz. By the way mga minamahal, related po ito sa puting ahas. Kasi kung hindi po siguro nag-courtesy, call courtesy resignation itong si Jay Ruiz sa loob nga po ng PCO, 'di ba? Kasi parang natanggal ata, feeling ko natanggal na yung puting ahas ni Maharlika sa loob, kaya wala na silang makukuhang information, nanggigigil siya ngayon. So ngayon ang ginagawa ni Maharlika, sinisiraan itong si Jay Ruiz. So biruin mo 8 days or 7 days pa lamang po na nakaupo itong si Jay Ruiz, talagang grabe yung demolition job na ginagawa nila. Tingnan nyo yan. Sobrang tapang din kasi ng ating secretary niya sa Attorney Claire Castro at itong si Jay Ruiz. Talaga nga namang pumapalag sila. So dahil mukhang nagiging threat sa mga DDS itong si Jay Ruiz at itong si Attorney Claire, grabe yung demolition job nila. So by the way, sabi ko nga sa inyo, itong puting ahas ata ni Maharlika ay natanggal sa loob ng PCO, kaya hindi sila nakakakuha ng information. Abay, galit na galit sila ngayon. Kaya ganito yung demolition job nila kay Jay Ruiz. Yan basahin natin tong post. Sabi ni Maharlika, PCO Jay Ruiz, ito truthful facts na kumamal ka ng 178 million pesos sa PCO ni Mel Robles. So, merong aligasyon dito mga minamahal na bago pa daw mag-resign, bago pa daw pumasok sa loob ng Presidential Communication Office, itong si Jay Ruiz, abay nakatanggap daw po ito di umano ng 178 million pesos dahil meron daw po itong media firm company na tinatawag na Digital A, which is para sa akin mga minamahal, debunkable naman po ito. Gago din kasi itong Politico News na to nagpapakalat din ng fake news. Well, nakakalungkot lang. Nagsalita din naman dyan itong si Jay Ruiz, napilitang magsalita dahil grabe na din po yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya. So ngayon, wait lang pre sabi dito, allegedly magkasosyo pa kayo ni Mel Robles sa art gallery along Katipunan Avenue in Art Strip QC called Centro Artista. Ayon sa puting ahas, ito, puting ahas na naman So pag puting ahas talaga, pinag-uusapan yan lahat kasi maraming nagtataka, sino nga ba ito? Yeah. Diba? Sino nga ba itong puting ahas talaga ni Maharlika? So bago ata nag-resign or naparesign sa loob ng PCO, itong puting ahas ni Maharlika nakapag-splok pa ata ng information na fake news din. So sabi dito, ayon sa puting ahas, di umano front for money laundering through expensive art dealing ang racket ninyo. Grabe pre. Alam nyo, ito si Maharlika, kung papansin niyo sa post niya, may di umano. Oo. 'Di ba? May di umano. So, alam niyo mga pre, nagpanik na po kasi sila. Kasi ito na yung nila kumbaga, huling mga araw nila Kaya naninira na po ito si Maharlika. So, tandaan po natin na ito si Maharlika, sanay po ito sa fake news. Lahat po gagawin yan para lang makapanira, 'di ba? So, yun po yung gawain ni Maharlika. And then, sa tingin mo kaya, kilala na ba kung anong pangalan nitong puting ahas na to? May idea ka na ba? Kilala na natin yan. Huwag ka nang magpaano dyan, paloki. Sabi dito ni Maharlika, magpaliwanag kayong dalawa. Nilangka, magkasabwat ba kayo? Mga palangga, tayo pang mga vloggers at kritiko ang pupuntiryahin ni Jay PCO na nagpapakalat ng fake news. Pero ang julul may nakamal pang milyon-milyon sa PCO at inilihim sa taong bayan. By the way, si Jay Ruiz mukhang magkakaso ata. Pero sa mga naghahanap ng tamang kasagutan, ito, nagsalita si Jay Ruiz. Mga minamahal, hawakan mo muna pa itong mic. Iparinig natin sa kanila. Dahil ano yung paliwanag ni Secretary Ruiz sa mga lumabas na aligasyon sa kanya? Yes, Aga, ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz, fake news ang lumabas na balita na umano'y nagmamay-ari siya ng isang media firm na nakakuha ng 206 million pesos na kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bago ma-appoint bilang kalihim ng PCO. Ayon kay PCO Secretary Jay Ruiz, wala itong katotohanan. Una-una, wala kang dokumento. Yung
istorya. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So, all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman ko sinong tunay na may-ari nun. So, ayun, nakapagtataka. Totoo yun mga minamahal. Ganito, kung si J. Ruiz man yung may-ari, dapat mayroon kayong legit na dokumento na magsasabi na si J. Ruiz. So, feeling mo ba, this is a demolition job? Yes, syempre no. Alam niyo mga pre no, itong ginagawa ngayon ni Maharlika ay talagang pambibilog po ito sa isipan ng mga Pilipino, no? Marami po yang inuto ng mga tao, tandaan po natin 'yan, at ubod ng fake news 'yan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit marami pang naniniwala dito. Gamitin niyo naman po yung isipan niyo. No, alam ko maraming mga DDS diyan na nagdadalawang isip pa rin. So mag-research po kayo, no? Huwag po kayong maniniwala sa sinabi lang ni Maharlika. Binigyan po kayo ng utak eh. So gamitin niyo po ito. Huwag po kayong maging uto-uto. Kasi nagagamit po kayo eh. Tandaan niyo, nagagamit kayo. At pinagkakakitaan din kayo, syempre. Yung galit niyo, ginagawa nilang revenue yan. Tama. So mga minamali, tuloy pa natin ha. Naman, na ngayon gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Napilitang magsalita ang kalihim dahil naapektuhan na rin anya ang kanyang pamilya sa issue. Naniniwala si Secretary Ruiz na posibleng may kaugnayan ito sa ginawa niyang reforma sa PCO, kabilang na ang nangyaring courtesy resignation ng mga presidential appointees. Iatras na rin ang kalihim ang planong magsampa ng kaso laban sa mga lubutang na paninira sa kanya. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwaga. So para sa akin bro, related talaga to sa pagpaparesign ni J. Ruiz sa mga ahas sa loob ng PCO. Kasi kung hindi pinag-resign ni J. Ruiz yung mga attack dog, 'di ba, na mga nabayaran ni Digong sa loob ng PCO, hindi maninira yan si Maharlika ng ganyan-ganyan lamang. Hindi, nagpanik na po talaga si Maharlika, no? Kasi mawawala na po sila ng yung Access. pagkukunan ng information. Oo. Oo, mawawala na. Sa totoo lang, ito na yung huling mga alas nila. Pag yan na wash out na yan, na demolish na yan, wala na. Wala Ano pang ilalabas ni Maharlika? Kasi ito may hawak si Maharlika ng mga information, so pwede nang gamitin itong pananakot. Yeah. Pero ngayon kasi dahil unti-unti na po silang nadidemolish, ano pang gagamitin yung pananakot? So nagpanik po siya at nanira na lang, 'di ba? Nanira na lang po siya para depende kung sino yung mauuto niya. Ganun lang po 'yun. Yeah, mga minamahal. Actually, this is a purely demolition job kay J. Ruiz dahil nga hindi nila matanggap na yung kanilang mga ahas, puting ahas, ay natanggal, natanggal sa loob ng PCO at wala na silang mapagkukunan ng information. Masakit yun sa kanila, no? Masakit kasi diyan sumikat si Maharlika eh. 'Di ba? Yung mga puting ahas na 'yan tapos bigla lang mawawala, 'di ba? Bigla lang sisipain, 'di ba? Oo. So ang tingin kasi ng mga tao sa kay Maharlika, ang tingin din ni Maharlika sa sarili niya, oy teka lang, nandun ako sa tuktok kasi meron akong information na pinagkukunan. O ngayon, wala na. Para ka na lang basura dyan, di ba? Yeah. So, medyo masakit yan sa parte ni Maharlika na matanggalan ng access or mawala yung kanyang mga puting ahas sa loob ng PCO. Anyway, mga minamahal, kami po ay magpapaalam na. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat, mga kababayan.